Talagang ang labis na kahirapan ay kayang sirain ang masayang pamilya. Kaya nitong alisan ng ama at ina ang isang batang nangangailangan ng pag-aaruga ng isang magulang. At sa bandang huli, ang lolo o lola ang maaaring sumalo sa responsibilidad na iniwan ng kanilang mga anak. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, pati na rin po sa inyong mga giliw na tagapakinig. Ang kwentong ito ay nag-iwan ng matinding aral sa buhay ko na ang kadiliman ay kayang talunin ng malakas na kapangyarihan ng pagmamahal. Subalit, hindi naging madali ang pakikipagsapalaran namin ni Lolo Beloy laban sa mga kampon ng kadiliman. Upang lubusan niyo pong maunawaan ang istorya ko, ako nga po pala si Elias. At ito ang aking kwento. The Voice Addict. Anak ng kangkong na naman ang ulam. Walang katapusang ulam na kangkong. Nakakasawa na talaga. Ayoko na. Suko na ako. Arte naman. Ulam din naman ang kangkong, hindi ba? Buwisit. Anong ulam dyan, tay? Nung nakaraang araw ang ulam natin talbos ng kamote. Ngayon naman adobong kangkong. Anong kasunod dito? Talbos ulit ng kamote? Tay naman, tutubuan na ako ng ugat sa katawan ng dahil sa mga ulam na yan eh. Sayan lang ang nakayanan ko. Kung naghahanap ka sana ng trabaho, di sana merong masarap na ulam na nakahain dyan sa lamesa natin. Palaging ganyan na lang ang sinasabi niyo sa tuwing naghahanap ako ng masarap na ulam eh. Palagi niyong pinamumukha sa akin na wala akong silbing anak. Tay, anak niyo ako. Kaya responsibilidad niyo akong pakainin na maayos. Kung wala kayong masarap na mailulutong ulam para sa akin, pare-pareho na tayong magutom. Huwag na tayong kumain. Teka. Saan mo dadali ng kaldero, ade? Itatapon ko. Ganito nararapat sa hayop na ulam na to. Jesus Mariosep ka naman, arte. Patawarin ka ng Diyos sa gagawin mo. Bakit mo tinapon ang kanin at ulam? Dahil walang kwentang mga pagkain yan. At isa pa, walang Diyos. Dahil kung merong Diyos, hindi tayo maghihirap ng ganito. Hindi magiging miserable ang buhay ko kasama ninyo. Tuluyang naubos ang pasensya ni Lolo Beloy at sinuntok niya sa muka ang ama kong si Arde. Bumaling lang ang mukha nito sa ibang direksyon at ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang gumanti ito ng sakal kay Lolo Beloy. Ama lang kita at wala kang karapatan na saktan ako. Bitiwan mo ako! Ano ba nangyayari sa'yo, arte? Sawang-sawa na ako sa kahirapan ng pamilya natin. At sa kabila ng walang kwenta mong pagpapaulam sa akin ng kung ano-ano, nagawa mo pang saktan ako. Hayop ka! Kinilabutan ako nang makita ang eksenang yon. Sobrang lakas ni tatay dahil nagawa niyang maiangat sa ere si Lolo Beloy at walang awa nitong inihagi sa sahig ang kanyang ama. Nang bumaling siya sa akin, alam ko na kagad na may mali sa kanya. Dahil nagbago ang kulay ng kanyang mga mata. Naging kulay berde yun. Napaatras ako habang hindi ko inaalis ang paningin ko sa mukha niya. Nakangisi si tatay habang nakadipa ang mga braso niya papalapit sa akin. Tay, ano po nangyayari sa inyo? Ano pong gagawin niyo? Alam mo, simula nang dumating ka sa buhay ko, minalas na ako eh. Mas lalo akong naghirap. Para kang sumpa na lalong nagpahirap sa akin. Tapos ang walang yakong ama, nag-iipon ng pera. Tinitiis niya ako. Para kanino? Para sa'yo. Kaya kung papatayin kita, mawawala na ang kamalasan sa buhay ko. Hindi ko lubos maisip kung paano yon nasasabi ni tatay, lalo na nang bigla niya akong sakalin. Tila hindi niya ako nakikita bilang anak niya
Hindi ko naiintindihan ang nangyayari. Basta ang natatandaan ko noon, dahil sa labis na kahirapan, nagbago ang ama ko. Tay! Tay, bitiwan niyo po ako! Nasasaktan ako, Tay! Bitiwan mo ang apo ko! Hinampas ni Lolo Beloy ang braso ni tatay gamit ang panara ng bintana. Kaya nabitiwan niya ako at bumagsak ako sa sahig. Sa harapan ko mismo, naglaban ang mag-ama. Para bang hindi sila magkapamilya. At ako na 10 taong gulang noon ay walang nagawa kundi ang umiyak. Hindi rin naman ito ang pangarap kong buhay. Ngunit kahit kailan, hindi ko sinisi ang Diyos na ito ang buhay na ipinagkaloob niya sa akin. Nang bumalandra sa dingding si Lolo Beloy, dinuro ni tatay ang matanda. At alam ko, nakita rin ni Lolo Beloy ang kulay ng mga mata ni tatay. Itong tatandaan yung dalawa. Simula ngayon, wala na tayong ugnayan sa isa't isa. Hindi ko na kayo pamilya. Ano ba nangyayari sa'yo, ate? Bakit ka ba nagkakaganyan? Isipin mo na lang na nagkaganito ako dahil wala kang kwentang ama. Aalis ako at iiwanan ko na kayo. Ate! Saan ka pupunta? Pupunta ako sa lugar na hindi niyo ako makikita at mahanap. Magpapakalayo-layo ako para malayo na ako sa anak kong malas. Huwag niyo pong sabihin yan, Tay! Hindi po ako malas! Lumapit sa akin si tatay at bigla niya akong sinampal. Naramdaman ko ang pag-iinit ng mukha ko, saka nagunahang maglandas ang luha sa mga mata ko. Kung ano nararamdaman mong sakit ngayon, ganyan din ang nararamdaman ko pagkatapos akong saktan ni tatay. Dahil yun sa'yo at walang ibang dapat sisihin dito kundi ikaw. Tama na yan! Huwag mong saktan ang bata! Muling bumangon si Lolo Beloy at sinuntok niya ulit si tatay. Tulad ng una, hindi ito natinag at nang gumanti ang ama ko sa kanya, malakas na sipa ang tumama sa dibdib ng matanda. Dahilan para muli itong bumalandra sa dingding. Pagkatapos nun ay pinagbantaan niya ulit kami. Wag niyo akong susundan, ha? Dahil kapag nakita ko kayo, papatayin ko kayo. Pero Tay, saan po ba talaga kayo pupunta? Iiwan niyo na po ba talaga kami ni Lolo? Oo, iiwan ko kayo. At maghahanap ako ng trabaho. Magsisikap ako at magkakaroon ako ng marangyang buhay. Hindi na kayo kasama sa pag-angat ko. Simula ngayon, wala na akong anak at ama. Magkanya-kanya na tayo. Bago ito umalis, nagwala muna si tatay. Binasag niya ang mga kagamitan at ang mga bubog ay tumatama sa aking katawan. Mahigpit akong niyakap ni Lolo Beloy at narinig ko ang impit niyang pag-iyak, lalo na nang makita niya ang dugong umaagos mula sa sugat ko sa binti. Apo ko, kalimutan mo na ang mga sinabi niya. Pati na ang kakaibang kulay ng kanyang mga mata. Lo, bakit po? Ano po ba nangyayari? Bakit po nagkaganon si tatay? May kakaiba sa ama mo na mahirap ipaliwanag at gagawa tayo ng paraan para matulungan siya. Yun ang huling araw na nakita ko pa ang aking ama na si Arde. Wala na rin po akong ina dahil ayon kay tatay, sumama daw ito sa ibang lalaki at magmula nga noon, nagbago na ang ugali ng ama ko. Nagbubuhay binata ito at wala na siyang pakialam sa akin. Tanging si Lolo Beloy lamang ang palaging nag-aasikaso sa akin. Ang matanda, hindi ko alam kung ano ang trabaho niya noon. Basta't ang natatandaan ko, may mga taong lumalapit sa kanya at nagbibigay ng pera kapalit ng isang gabing pag-alis niya. At yun naman ang iniipon ng matanda
para sa aking pag-aaral. Kaya naman, mataas ang respeto ko kay Lolo Beloy dahil sa kanya ko naramdaman ang pagmamahal ng isang ama na hindi ko kailanman naramdaman sa tunay kong ama. Masakit mang sabihin, Sir Blair, subalit kung papipiliin ako sa dalawa kung kanino ako sasama, ay mas pipiliin kong sumama kay Lolo Beloy. Pagkalipas ng 3 buwan, nalaman ni Lolo Beloy na nagpunta si tatay sa probinsya ng Capiz kasama ang kaibigan nito na si Leo. Hindi ko alam kung bakit, pero nakita ko ang takot sa muka ng matanda nang malaman niya yon. Sa tulong din ng mga taong nakakakilala kay Leo, nakuha namin ang address nito sa Capiz. Susundan namin si tatay doon at habang sakay kami ng barko, nakilala namin ang isang magandang dalaga na si Ate Linda. Ayon sa kanya, papunta siya sa karatig baryo ng lugar na pupuntahan namin. Kung ganun, pupuntahan niyo ang ama mong naglayas? Opo, Ate Linda. Bakit naman siya umalis? Kawawa ka naman. Wala ka na ng ina. Iiwan ka pa niya. Mahabang kwento po, Ate Linda eh. Kayo po, sino naman po ang pupuntahan niyo doon? Isa akong albularya. May pasyente akong taga ron. May matutuluyan po ba kayo doon? Oo, sa mga kamag-anak ko. Dati kasi doon kami nakatira. Isa pa, may nahanap din akong tao sa lugar na yon. Doon din nawala ang kapatid kong panganay. Elias, alam mo bang ang probinsya ng Capiz ay tirahan ng aswang? Po, aswang? Totoo po bang mga aswang? Oo, Elias. Pasensya ka na. Hindi naman sa tinatakot kita. Kaya lang sinasabi ko to sa'yo para maging handa kayo sa mga matutuklasan nyo. Ngunit hindi naman lahat ng taong nakatira sa lugar na yon ay mga aswang. Mayroon pa rin namang ordinaryong mga taong naninirahan doon. At hindi sila lahat masama. Sa lugar kasi namin, bukas ang isip namin tungkol sa mga kampon ng kadiliman. Nang sabihin yun ni Ate Linda sa akin, saka ko lang naintindihan ang takot na bumakas sa muka ni Lolo Beloy noon. Ibig sabihin, totoo ang mga aswang. Nang tumingin ako sa gawin ng matanda, malalim ang iniisip nito habang nakatanaw sa labas ng bintana at kita ang malalaking alon mula sa dagat. Isa lang ang maipapayo ko sa inyong dalawa ni Tatang Beloy. Kapag naroon na kayo sa liblib na baryo ng Capiz, wag na wag kayong magtatanong at magsasabi sa ibang tao na may hinahanap kayong tao. Para na rin yun sa kaligtasan nyo. Pero bakit po? Paano po namin mahahanap si tatay kung di po kami magtatanong-tanong? Sa tingin ko alam ni Tatang Beloy ang tungkol sa sinasabi ko. Kaya siya na lang ang magpapaliwanag sa'yo. Kahit hindi ko kayo masyadong kilala, alam ko na mabuti kayong tao. Ngunit magiging masalimuot ang buhay niyo sa probinsyang yon. Basta't hanggat hindi kayo sigurado sa lugar, wag na wag kayong magtitiwala sa mga tao roon. Huwag kayong mag-alala. Kapag nagkaroon ako ng oras, hahanapin ko kayo ron, ha? Sige po, Ate Linda. Salamat po sa pag-aalala. Hayaan niyo po at tatandaan ko po ang mga ibinili niyo sa akin. Isang matamis na ngiti ang itinugon sa akin ni Ate Linda. Ikinuwento ko rin kay Lolo Beloy ang tungkol sa mga napag-usapan namin ng dalaga. Pagbaba nga namin ng barko, ay nagkahiwalay na kami ng direksyon ni Ate Linda. Kami naman ay sumakay ng tricycle papunta sa address na nakasulat sa papel na hawak ni Lolo Beloy. Pagkalipas ng ilang oras ay ibinaba kami ng tricycle driver sa tapat ng kulay pulang gate ng malaking mansyon. Dito namin napansin ang nakakaratula na kailangan ng 2 tao na magtatrabaho sa bahay na yon. Maya-maya pa ay tumingin sa mukha ko si Lolo Beloy bago siya nagsalita. Elias, pakinggan mo ko mabuti ha.
Ako lang ang makikipag-usap sa taong haharap sa atin. At kahit na anong mangyari, wag na wag mong babanggitin sa iba ang tungkol sa ama mo. Naiintindihan mo ba ako? Opo, Lolo Beloy. Ay, siya nga po pala. Ano po bang binabalak niyong gawin? Papasok tayong utusan sa pamilya ng mga Arguelles. Ito lang ang tanging paraan para madali nating mahanap ang ama mo. Pero Lolo, bata pa po ako. Baka hindi po nila ako tanggapin, pati na kayo kasi matanda na po kayo eh. Kaya nga susubukan natin. Ako na ang bahalang dumiskarte. Basta't huwag ka magsasalita ng kahit na ano tungkol sa totoong pakay natin. Sige po, kayo po ang bahala. Kabado ko nun nang pindutin na ni Lolo Beloy ang doorbell ng mansyon. Malawak yon. At talagang marangyang pamilya ang nakatira at sa kabila ng kanilang kayamanang tinatamasa, hindi sila tumitigil sa pagtatrabaho. Meron ding negosyo ang mga ito. Nag-aalaga sila ng mga pukyutan para sa pulot na itinitinda ng kanilang mga tauhan sa iba't ibang sulok ng baryo. Nang bumungad sa amin ang isang lalaking matangkad, mas lalong tumindi ang kaba sa dibdib ko. Mukhang masungit ito at nakakatakot siyang tumingin. Tumitig din siya sa bag na dala namin ni Lolo Beloy. Magandang araw po sa inyo, sir. Pwede ko po bang malaman kung bakante pa po ang posisyong ito? Oo, bakante pa yan. Bakit mo na itanong? Mangyaring bala ko po sana magtrabaho sa inyo kasama ng apo ko. Nagpapatawa ka ba, tanda? Hindi ito para sa edad mo. Para ito sa mga taong malalakas pa ang katawan at kayang magbuhat ng mga mabibigat na bagay mula sa palengke. Pasensya na ho kay sir. Kung hindi naging maganda ang dating ng mga sinabi ko sa inyo. Pero talagang gusto ko po magtrabaho sa inyo bilang utusan. Patutunayan ko po sa inyo na malakas pa ako at kaya kong tumbasan ang lakas ng mas bata pa sa akin. Hoy tatang, hindi ako nakikipaglokohan sa inyo at lalong hindi ako nagtatapon ng pera dito. Sa edad nyong yan, imposibleng malakas pa kayo. Baka dito pa kayo atakihin ng asma nyo eh. Tsaka wag nyo na nga akong pinupo. Naaalibadbaran ako. Ayoko nang masyadong magalang sa bahay ko. Pasensya na. Pero bago mo sana ako husgahan, subukan mo muna ako. Kung gusto may wala munang bayad ng serbisyo ko, basta't may pagkain at meron kaming maayos na matutulugan. Ayos na sa amin yon. Matagal na hindi nakapagsalita ang lalaki. Mariin lang siyang nakatitig sa aming dalawa na para bang sinusuri nito ang pagkatao namin. Normal lang naman yon dahil ngayon lamang niya kami nakita. Nang muling nagsalita ang lalaki ay nagpakilala ito sa pangalang Bernie at nagpakilala din kami ni Lolo Beloy sa kanya. Ibig sabihin, kasama ang apo nyo at pwede ko rin siyang utusan na walang bayad. Oo, Bernie. At kapag hindi maayos ang serbisyo namin sa'yo, pwede mo kaming paalisin anumang oras. Hindi ako nagpapaalis ng mga tauhan. Nagkakaroon lang sila ng bayad kapag nagustuhan ko ang serbisyo nila. Pero kapag nagkamali kayo, malaya akong parusahan kayo ayon sa patakaran ko. Sinasabi ko naman ang bawal at mga dapat gawin sa loob ng mansyon ko. Ibig ba't sabihin ito tanggap na kami? Oo, kaya sana umayos kayo sa trabaho ninyo. Sige, pagbubutihin namin. Hinding-hindi ka magsisisi sa pagtanggap mo sa amin ng apo ko. Kung ganon, pumasok na tayo sa loob ng mansyon at pag-uusapan natin ang tungkol sa magiging trabaho ninyo. Mas lalo naming nakita ang kabuuan ng bahay nang pumasok kami sa gate at talagang napakaganda sa lugar na yon. May malawak na palayan at malaking kulungan ng pukyutan. 5 tauhan lang daw ang naroroon na may kanya-kanyang gawain. Umasa kami noon na isa sa mga tauhan ni Mang Bernie ay ang ama ko. Maya-maya pa ay dinala niya kami sa isang silid
at ipinaliwanag nito kung bakit bawal naming pakialaman ang mga gamit na naroroon. Pwede niyong linisan ang ilang bahagi ng mansyon ko. Pati ang ibang mga gamit pwede niyo ring hawakan. Maliban sa mga kawayang nakadisplay sa mga estanting yan. Ang sino man na mahuhuli ko na pinakikialaman ng mga gamit ko ay makatatanggap sa akin ng parusa. Bernie, mawalang galang na. Ngunit para saan ba ang mga kawayang yan na may mga nakaukit na salitang hindi maintindihan? Bakit bawal naming linisan ang mga yan? Dahil para sa akin, sagrado ang mga yan. Ang mga kawayang may nakaukit na salita ay pinaniniwalaan kong nagbibigay sa akin ng swerte. Kaya ayaw kong may ibang taong hahawak sa mga yan. Naiintindihan niyo ba? Oo, naiintindihan namin, Bernie. Mabuti naman kung ganun. Kagaya ng ibinilin sa akin ni Lolo Beloy, hindi talaga ako sumali sa usapan nilang dalawa kahit maraming tanong ang nabuo sa isip ko. Ilang sandali pa, dinala kami ni Mang Bernie sa magiging silid namin at nadismaya ako sa itsura ng kwarto. Isa itong bodega at tambakan ng mga sirang gamit. Tutal, mga utusan kayo rito. Unahin nyo nang linisin na magiging silid ninyo. Siya nga pala. Maigpit ko rin ipinagbabawal sa mga tauhan ko na kapag may mga bisita ako sa labas, huwag kayong magpapakalat-kalat. Naiintindihan nyo ba? Oo, tatandaan namin ang mga sinabi mo. Kami na rin ang bahalang maglinis sa bodegang ito. Ramdam ko noon ang tinitimping inis ni Lolo Beloy sa klase ng pagtrato sa amin ni Mang Bernie. Kung hindi lang sana para kay tatay, hinding-hindi kami papasok na utusan sa lalaking ito. Sige na, kumilos na kayo. At bukas na lamang kayo magsimulang magtrabaho sa akin. Nang umalis sa harapan namin si Mang Bernie, saka kami pumasok sa loob ng magiging silid namin. At narinig kong napabuntong hininga si Lolo Beloy. Lo, bakit po? Ano pong iniisip nyo? Hindi ko alam kung tama ba itong napasok natin, apo ko. Yun nga din po ang tanong ko eh. Hindi ko po maintindihan kung bakit kailangan po natin gawin to. Pinagbantaan po tayo ni tatay at papatayin niya tayo sa sandaling makita niya tayo. Bakit pa po natin to gagawin para sa kanya? Eliasio, hindi mo pa lubusang naiintindihan ang damdamin ng isang amang nag-aalala para sa kanyang anak. Kilala ko si Arde. Hindi niya magagawa ang bagay na yun kahit gaano pa kami kahirap at kahit kailan. Hindi pa siya nagreklamo sa buhay namin noon. Kaya sa tingin ko, may mali talagang nangyayari sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin siyang hanapin. Pero, Lolo Beloy, ayaw niyo na po tayong makita di ba? Kung may malimon po sa kanya, bakit po siya lumayo at iniwan niya tayo? Hindi po ba pwedeng sarili niyo muna ang isipin niyo? Kaya niyo po ba talaga ang trabaho dito, Lolo? Hanggat kaya kong buhatin ang sarili ko, kakayanin ko ang trabaho para sa ama mo. Umaasa akong dito natin makikita si Arde. Paano po kung di natin siya makita rito? Tapos, wala po pala siya rito. Ano pong gagawin natin? Malakas ang kutob ko narito sa Elias. Nararamdaman kong nandito ang tatay mo. Hindi na ako nakipagtalo pa kay Lolo Beloy at tinulungan ko na lamang siyang magtupi ng mga damit at maglinis na rin. Nagtapon ako ng mga basura sa labas at pagbalik ko ay naabutan ko ang matanda na merong isang bagay na hinahawakan at tinititigan sa kanyang palad. Ang itsura nito ay ulo ng kalabaw na may bilog na hugis sa gitna. Hindi niya napapansing nakikita ko ang ginagawa niya at ilang sandali pa nakita ko namang dinukot niya sa ilalim ng bag niya ang maliit na itak. Kung hindi ako nagkakamali, yun ang armas na madalas kong nakikitang dala ni Lolo Beloy kapag umaalis ito ng gabi. Gawa ang hawakan nito mula sa sungay ng kalabaw. Maya-maya pa
ay ibinalik ni Lolo Beloy ang mga yon sa bag nito at nagkunwaring abala sa paglilinis. Lo, tapos na po ako magtapon ng basura. Ganun ba? O hala, sige na. Magpahinga ka na at tatapusin ko lang itong ginagawa ko. Sige na, matulog ka na. Naging maganda naman ang ilang araw naming pananatili sa mansyon ni Mang Bernie. Kaya lang, hindi talaga namin mahanap si tatay. Hinala ko, baka nagkamali ang mga kaibigan ni tatay sa address na ibinigay nila sa amin. Ngunit ang matanda, naniniwala siyang nasa tamang lugar lang kami. Hindi na rin ako nagtanong sa kanya ng tungkol sa mga nakita kong mga bagay na iniingatan niya. Sa halip ay palagi akong nakasunod sa kanya kahit saan siya magpunta. Isang umaga, kinausap kami ni Mang Bernie. Tatang Beloy, pumunta kayo sa palengke. Bilan niyo ako ng mga sangkap para sa mga lulutuin ni Pedro. Ang gusto ko, paghihiwa-hiwalayin niyo ang mga bawang at luya. Huwag niyong iahalo sa mga karning ipapakuha ko sa inyo kay Daniel, ha? Si Mang Daniel ang namamahala sa mga karning kalabaw na iniluluto sa mansyon ni Mang Bernie. Hindi rin kami pwedeng tumikim nito dahil ayon sa amo namin, para lang daw yun sa mga espesyal niyang bisita. Isang bagay na hindi naman naging malaking usapan sa amin ni Lolo Beloy dahil sanay kami sa gulay at higit pa itong masustansya kesa sa mga kinakain nila. Samantala, habang tinatahak namin ang daan papunta sa palengke, ilang mga kalalakihan ang nadaanan naming nag-uumpukan sa gilid ng kalsada. Kinabahan ako dahil sa tuwing nakakakita ako ng ganong eksena, iniisip ko na baka si tatay ang pinagkakaguluhan nila. Ngunit nagulat kami nang makita ang itsura nito at hindi siya ang ama ko. Patay na ito at nakasandal sa puno. Wakwak ang tiyan at natuyo ang katawan na para bang naubos ang dugo nito, gayong wala namang bakas ng dugo sa lupa. Diyos ko, anong nangyari sa kanya? Bakit nagkaganyan ang katawan ng lalaking ito? Biktima po siya ng aswang. Sabay kaming napalingon ni Lolo Beloy sa pinagmulan ng boses ng isang babae. Nagulat pa kami nang makita namin si Ate Linda habang nakatingin ito sa lalaking biktima umano ng aswang. Ate Linda! Ate Linda, ikaw nga! Ano pong ginagawa niyo rito? Binisita ko si Tio. Hindi ko inaasahang dito kayo makikita. Kumusta na pala kayo, Tatang Beloy? Ayos lang ako, Linda. Teka, saan ka ba tumutuloy ngayon? Nakatira po ako sa mga kamag-anak ko rito. Tsaka may mga pasyente po akong ginagamot dito. Kumusta po pala ang paghahanap niyo sa anak niyo? Hanggang ngayon wala pa rin kaming balita tungkol sa kanya. Siya nga pala, Linda. Totoo bang sinabi mong aswang ang pumatay sa taong ito? Opo, Tatang Beloy. Hanggang ngayon, hindi pa rin po nahuhuli ang aswang na yon. May mga taong nakakita sa itsura ng nilalang. Ang sabi nila, marami daw pong sungay at may mahabang dila. Hinala nga po ng mga tao rito, bagong sibol na aswang. Isang mabangis na nilalang na pinapagalaw ng malakas na itim na orasyon. Ibig sabihin, kagagawan nyo ng isang mambabarang na biyasa sa itim na karunungan, tama ba? Opo, Tatang Beloy, tama kayo. Kaya maging ang antingero, albularyo at mga manunugis na mga aswang, nahihirapang hulihin ng nilalang na yon. Sa totoo lang, Tatang Beloy, marami na pong namatay na manunugis ng mga aswang nang dahil sa pagtugis nila sa halimaw na yon. Diyos ko, mahabagin langit. Mapanganib nga siya kung marami na siyang napapatay. Kaya nga po sana nga po mahanap niyo na rin ang anak ninyo. Lalo na, may ganito pong nangyayari sa lugar na ito. Siya nga po pala. Saan po ba kayo tumutuloy ngayon? Nakatira kami ngayon sa mansyon ni Bernie Arguelles. Pumasok kaming boy niya. Ano po? Bakit niyo naman po ginawa yun?
Baka hindi po kayanin ng katawan yung trabaho doon. Kakayanin. Basta't mahanap lamang ang anak ko. Ay naku, bigla po tuloy ako nag-alala sa inyo. Hayaan niyo po at magtatanong-tanong din po ako sa mga kamag-anak ko kung may kilala silang Arde na nagtrabaho sa mansyon ng Arguelles. Nako, maraming salamat sa iyo, Linda. Wala pong anuman. Pagkatapos naming makipag-usap kay Ate Linda, ay nagpaalam na rin ito upang umalis. Sinabi niya sa amin na kapag may nakuha siyang impormasyon tungkol sa ama ko, ay bibisita siya sa mansyon ni Mang Bernie. Bago kami umalis sa lugar na yon, ay sinulyapan ko ulit ang bangkay ng lalaki. Kinabahan ako. Bigla kong naalala si tatay. Paano kung ganito rin ang sinapit ng ama ko? Hindi ko yata kakayaning may mangyaring masama sa kanya. Nang makarating naman kami sa palengke, hindi na maalala na matanda kung saan niya nailagay ang listahan ng mga sangkap na bibilihin namin. Hinanap na namin ito kung saan-saan, ngunit hindi talaga namin ito makita. Lo, saan niyo po ba talaga nahulog yung listahan? Abay, hawak ko lang naman kanina yon. Hindi ko na malayang kung saan ko ito nahulog. Hala, sige na. Tulungan mo na lang akong hanapin ang listahan nang makabili na tayo. 2 oras kaming naganap dahil umaasa kaming makikita namin ito sa daan. Subalit umulan ng sandaling yon. Kaya kung mahahanap man namin ang papel, ay hindi na rin namin ito mapapakinabangan. Nang bumalik kami sa mansyon, kabado kaming humarap kay Mang Bernie at inasahan ko na talagang magagalit ito. Ano sabi nyo? Na walang listahan? Anak naman ng 7 tipaklong, oo. Hindi nyo ba alam na mahalaga ang listahang yon? Dahil nakasunod yon sa kautusan ng mga taong nag-oorganisa ng kaarawan ko. Hindi ko pa naman kabisado ang mga sangkap na nakalista ron. Pambihira kayo. Abay, pasensya ka na, Bernie. Ano pasensya? May isusulat ba ng pasensya mo ang mga sangkap na nakalista sa papel na yon, ha? Alam nyo kung ano naghihintay na parusang nararapat para sa inyo? Hala, sige, Elias. Ikaw na rin ang kumuha ng mga asin at ilagay mo sa bilao. Pagkatapos, lumuhod kayong 2 sa asin. Bernie, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo namang idamay dito si Elias. Wala siyang kasalanan dito. Ako na lang ang parusahan mo. No, bakit po kailangan natin lumod sa asin? Hindi naman po malaki nagawa nating kasalanan at ang parusang yun, hindi naman po yata makatarungan. Hoy, ikaw na bata ka, ha? Makatarungan man o hindi ang pagpaparusa ko sa inyo. Tinanggap nyo ang trabahong ito na may kalakip na kaparusahan sa bawat kasalanang magagawa nyo. Nangako kayo nung araw na lumapit kayo sa akin, hindi ba? O baka naman gusto ninyong dagdagan ko pa ang parusang ibibigay ko sa inyo? Huwag na. Huwag mo nang dagdagan pa ang parusa. Susunod na kami. Luluhod na kami sa asin. Pero Lo, Elias, sige na. Nagkamali tayo. Kaya nararapat lamang sa atin ang parusahan. Hindi ko sukat akalain na ang simpleng pagkakamaling yon ay may matinding kabayaran pala. Gaano ba kahalaga ang sangkap na yon at kailangan naming magdusa ng ganun? Sa oras na lumuhod kami sa asin, tiyak na masusugatan ang mga tuhod namin at si Lolo Beloy ang mas mahihirapan sa aming dalawa. Sige, luhod! At hindi kayo aalis dyan hanggat hindi ko sinasabi. Hoy, ikaw Pedro. Bantayan mo sila, ha? Wag mong aalisin ang paningin mo sa kanila. Naiintindihan mo, ha? Agad sumunod si Mang Pedro sa utos ni Mang Bernie. Nakuyom ko ang mga kamao ko dahil sa labis na galit. Ngunit wala naman akong magagawa dahil si Lolo Beloy mismo ang tumanggap sa parusang yon. Nang makaalis ang amo namin, ay humingi ng pasensya sa akin ang matanda. Dito na rin kami nagkaroon ng pagkakataon na makipag-usap kay Mang Pedro. Pedro, sabihin mo, ganito rin ba ang parusang natatanggap nyo kapag nagkakamali kayo? Tumango si Mang Pedro
Bilang tugon sa tanong ni Lolo Beloy, idinagdag pa nito na kapag malaki raw ang nagagawang kasalanan ng mga tauhan nito, ay bigla na lang daw silang naglalaho na para bang bula. Nalaman din namin na ang lalaking natagpo ang patay kanina ay dating nagtatrabaho kay Mang Bernie. 4 na araw na raw itong nawawala at nang matagpuan ay isa na itong malamig at natutuyong bangkay. Mahirap naman daw magbintang ng tao nang walang sapat na batayan. Ngunit may hinala raw ang mga tao na baka may kinalaman si Mang Bernie sa mga patayang nagaganap sa baryo. Wala lang daw silang magawa dahil malakas ang impluwensya nito sa mga pulis. Nagkatinginan kami ni Lolo Beloy at bumakas sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Kahit hindi niya sabihin sa akin, alam kong naiisip niya ang ama ko. Magtatanong pa sana ako kay Mang Pedro nang bigla naman kaming makarinig ng malakas na angin ng hayop na para bang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Lolo Beloy, Mang Pedro, ano pong ingay yun? Umiling-iling ang lalaki at mukhang ngayon lang din ito narinig ang nakakakilabot na angin na yon. Si Lolo Beloy naman ay pinakinggang mabuti ang ingay. Subalit hindi na yun naulit. Pagkalipas naman ng 1 oras na pagluhod namin sa asin, ay natunaw na rin ang mga ito at humalo rito ang dugo mula sa sugat ko. Lolo, hindi ko na po kaya. Ang sakit na po talaga ng tuhod ko. Tiisin mo, apo ko. Kaya mo yan. Ngayon ka mas magpakatatag para sa iyong ama. Tiniis ko ang lahat ng sakit para kay Tatay Sir Blair. Tuluyan na ring nawala ang lahat ng sama ng loob ko sa aking ama at ang gusto ko na lang ng mga oras na yon ay makita siyang buhay at ligtas. Maya-maya pa ay dumating si Mang Bernie. Pinaalis niya kami sa pagkakaluhod sa mga asin. Dahil sa parusang yon, nilagnat ako ng ilang araw at hindi agad gumaling ang sugat ko sa tuhod. Samantala si Lolo Beloy naman ay nakakakilos na ito ng maayos na para bang walang nangyari. Isang hapon, umalis ang matanda. Inutusan ito ni Mang Bernie na bumili ng gulay at karne sa palengke. Naiwan akong nakahiga sa katre habang nagpapahinga. Maya-maya pa, bigla akong nakarinig ng malakas na angil ng isang hayop na hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling. Napabalikwas ako ng bangon at sinundan ko ang pinagmumulan ng ingay. Habang paika-ika ako sa paglalakad, hanggang sa nakarating ako sa tapat ng pinto ng ipinagbabawal na silid ni Mang Bernie. Sumilip ako sa siwang nito at nakita ko ang lalaki na nakatayo sa harap ng estante habang kinakalog-kalog nito ang hawak niyang kawayan. Mula sa kinaroroonan ko, narinig ko ang sinasabi ni Mang Bernie. Mas kumapit ka ngayon. Kailangan mawala sa landas ko mga taong kumakalaban sa akin. Lahat sila magdudusa ng walang katapusang pagkagutom at pagkauhaw. Hindi detalyado at halata ang pag-iingat sa mga salitang binibitiwan nito. Ang hindi niya alam, naririnig at nakikita ko ang ginagawa niya. Kahit hindi ko naiintindihan noon ang sinasabi niya. Alam kong may pinaglalaanan itong isang bagay na magdudulot ng kapahamakan sa ibang tao. Nang kinalog ni Mang Bernie ang kawayang hawak niya, nakita kong unti-unting nagbago ang kulay ng kanyang balat. Naging kulay itim yun at lumitaw sa balat nito ang ilang marka ng salita na hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin. Pagkalipas ng ilang minuto, lumitaw mula sa loob ng kawayan ng kulay itim na usok kasama ng mga insekto kagaya ng pukyutan, langaw at alitaptap. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng malakas na angil mula sa kung saang sulok ng mansyon. Tila nasasaktan ito, ngunit hindi boses ng tao, kundi boses ng isang halimaw. Pagkatapos, humalakhak ng malakas si Mang Bernie.
Nararamdaman kong papasok na naman ang malaking biyaya sa buhay ko. Napakadali talaga kumita ng pera kapag may ganitong kakayahan. Para bang kinakausap ni Mang Bernie ang nilalang na umaangil. Bawat pagkalog nito sa kawayan ay mas tumitindi ang atungal ng nilalang na yon mula sa kung saan sulok ng mansyon. Dahil sa mga natuklasan ko, mabilis akong bumalik sa aking silid. Maraming tanong ang nabuo sa isip ko ng mga sandaling yon. Hanggang sa dumating si Lolo Beloy kasama si Ate Linda. Ate Linda, ano pong ginagawa niyo rito? Gagamutin ka. Nabanggit kasi sa akin ni Tatang Beloy na nilalagnat ka raw dahil sa sugat mo sa tuhod. Ano, Elias, kumusta na ba ang pakiramdam mo? Ayos na po ako. Pero pumasok po muna kayo dito sa loob at baka makita po kayo ni Mang Bernie. Nilakihan ko ang bukas ng pinto para makapasok ang dalawa. Saka ko mabilis na isinara ito. Si Ate Linda naman, inilapag niya sa lamesa ang mga gamot na gagamitin niya para sa sugat ko. Alam mo ba, Elias? Nagulat ako dahil magkakilala pala silang dalawa ni Pedro. Ha? Talaga po, Ate Linda? Magkakilala po kayo ni Mang Pedro? Oo, tiyo ko siya. Hala, sige na. Maupo ka na at gagamutin ko na mga sugat mo. Pagkatapos gamutin ni Ate Linda ang mga sugat ko, ikinuwento ko naman sa kanila ang tungkol sa mga nakita ko kanina. Ano ka mo? Totoo ba yung mga sinasabi mo, Elias? Opo, Lo. Ate Linda, may alam po ba kayo tungkol po sa pagkatao ni Mang Bernie? Meron pero konti lang. Ang natatandaan ko nun sa kwento ni Lola, inampun na mag-asawang Arguelles si Mang Bernie dahil hindi sila magkaanak noon. Walang kamag-anak na mag-asawa, kaya sabik sila sa pamilya. Ibig pong sabihin, ampun lang si Mang Bernie. Pero nasan po ang mag-asawang Arguelles? Bigla silang naglaho na parang bula. Ang sabi ni Mang Bernie noon, nagpunta ron ng ibang bansang mag-asawa. Marami ang di naniniwala sa sinabi niya. Dahil kung iisiping mabuti, kaya nag-ampun na mag-asawa dahil wala silang pamilya, di ba? Opo, tama po kayo. Ang tanong, sino ang pupuntahan nila sa ibang bansa para doon tumira na matagal? Ni minsan hindi sila bumisita rito. Alam ng mga taga rito kung gaano kahalaga sa mag-asawa ang asyendang ito. Kaya imposibleng iniwanan nila to ng basta-basta sa pangangalaga ng ampon nila. Malinaw na may mali nga sa pagkawala ng mag-asawa. Pero nasaan kaya sila ngayon? Wala rin po akong ideya kung nasan po sila. Siya nga po pala, may nakuha po akong impormasyon tungkol sa anak po ninyong si Arde. Sabihin mo, ano ang nalaman mo tungkol sa anak ko? Nakumpirma ko pong dito raw po nagtrabaho si Arde. Ngunit 2 araw lang ang tinagal niya. Walang makapagsabi kung nasan siya at kung saan siya nagpunta. Saan mo nakuha ang impormasyong yan? Kay Tio Pedro po mismo. Tatang Beloy, kinakabahan po ako sa naiisip ko. Baka magaya siya sa mag-asawang Arguelles. Para bang may libo-libong kutsilyo ang bumaon sa dibdib ko nang marinig ko ang sinabi ni Ate Linda. Maging si Lolo Beloy, nanginig din ng katawan at nangihinang napaupo sa gilid ng katre. Wala pa naman pong kasiguraduhan na napahamak na po si Arde. Ngunit kung pagbabatayan po ang kwento tungkol sa nangyari sa mga tauhan ni Mang Bernie, baka po. Huwag mo nang ituloy ang sasabihin mo, Linda. Nararamdaman ko na buhay pa ang anak ko. Pasensya na po kayo sa mga sinabi ko, Tatang. Sana rin po, hindi kayo nagkamali sa nararamdaman nyo. Pero kailangan nyo pong mahanap kagad si Arde sa lalong madaling panahon. Lolo Beloy,
Hindi po ba't naikwento ko sa inyo tungkol sa nakita kong ginagawa po ni Mang Bernie kanina? Hindi po kaya may kinalaman yon sa pagkawala ni na tatay at ng mag-asawang Arguelles? Maaring tama ka, Elias. Linda, ano sa palagay mo ang tawag sa ginagawa ni Bernie? Kung di po ako nagkakamali, isang ritual po ang tawag doon. Teka, hindi po kaya isang mambabarang si Mang Bernie? Ibig sabihin nun, siya ang nagpapagalaw sa mga aswang para pumatay ng tao. Magaling, Linda. Nakuha mo ang ibig kong sabihin. Pero, ano pong uri siya ng mambabarang? Kung pagbabatayan ng itsura at paraan ng ginagawa niya, malakas ang kutob kong isa siyang mambabarang na tinatawag na mang-aamulit. Ano? Mang-aamulit? Teka, hindi po ba't mataas na uri ng mambabarang ang mang-aamulit? Tama ka. Mas makapangyarihan sila sa mga matataas na uri ng mga aswang. Delikado siya dahil kaya niyang pumatay at makipaglaban sa mga tao kahit wala siyang ginagamit na lakas. Sa halip, gumagamit siya ng nilalang. Nagagawa nun para sa kanya sa pamamagitan ng itim na orasyon. Pero Lo, paano po yun magagawa ng mga amulit? Gumagamit siya ng kawayang bilog na kasing haba at laki ng braso ng sanggol. Maglalagay siya roon ng iba't ibang uri ng insekto kasama ng kapirasong damit ng kanyang biktima. Sa kanya ito orasyonan, nasasabayan ng pagkalog sa kawayan, kagaya sa nakita mo kanina. Kaya rin itong linlangin ang paningin ng mga tao. Hindi ko agad ito naisip. Tila nakalimutan ko ang tungkol sa gawaing yun ng mga amulit. Paano niya po nalilinlang ang paningin ng mga tao, Lolo Beloy? Gumagamit siya ng anyo ng mga hayop sa kanyang mga biktima. Halimbawa, ang tingin ng mga tao sa biktima niya ay aso, pero ang totoo, tao talaga to. Kaya naman, hindi magiging madali ang pangliligtas sa mga biktima kapag ito ay sumailalim na sa kapangyarihan ng mga amulit. Paano naman po magagamot ang biktima ng mga amulit? Kailangan wasakin ng itim na orasyon sa kawayang ginamit sa kanya sa pamamagitan ng orasyong magmumula sa bibig ng batang may dugong albularyo. Pero kailangan taglay rin niya ang medalyong Marindagit Kalabaw. Lo, ano po ang medalyong Marindagit Kalabaw? Ang medalyong Marindagit Kalabaw ay isang agimat na may pangkalahatang proteksyon. Lumiliwanag ito sa sandaling isuot ito ng batang may dugong albularyo. Magtataglay ang bata ng lakas na kagaya sa kalabaw. Lahat ng mga nilalang na napapagalaw ng isang mga amulit ay mahihirapang pabagsakin ng batang nagtataglay ng ganitong uri ng kapangyarihan. Saan po natin nahanapin ang batang may dugong albularyo? Yan ang hindi ko masasagot sa ngayon. Maya-maya pa ay bigla kong naalala ang tungkol sa medalyong Marindagit Kalabaw dahil nakita ko ito sa kamay ni Lolo Beloy nung minsang nadatnan ko itong nag-iisa sa silid. Ngayon ko lang napagtanto kung bakit mahalaga yon sa matanda dahil may isang bahagi sa pagkatao nito ang hindi niya sinasabi sa akin. Lolo Beloy, yung tungkol po sa medalyon po na tinutukoy nyo kanina. Hindi po ba't kayo po ang nagmamay-ari nun? Tama po ba? Tama ka. Ako nga ang nangangalaga sa medalyon. Nagulat si Ate Linda sa sinabing yun ng matanda, lalo na nang ipakita nito sa amin ang medalyong Marindagit Kalabaw at itak na gawa sa sungay ng kalabaw. Tatang Beloy, bakit meron po kayo ng mga yan? Dahil isa kong antingero at manunugis ng mga aswang. Ako lang ang nangangalaga sa mga yan. Pero hindi ako ang totoong nagmamay-ari ng mga ito. Ang karapat-dapat sa agimat at sandatang ito ay ang batang may dugong albularyo.
Pero wala sa lahi namin ang dugong albularyo. Kaya hindi rin ito pwede kay Elias. Hindi po ba't maaaring mawalan to ng bisa kung hindi nyo to nagagamit? Tama ka, Linda. Pero dahil sa pagiging manunugis ko ng aswang, napapanatili ko ang kapangyarihan ng medalyon dahil pinapatakan ko ito ng dugo ng mga aswang. Saka ko sasaniban ng orasyong itinuro sa akin ng lolo ko. Yan po ba ang totoong dahilan kung bakit po gabi-gabi po kayong umaalis? Oo, Elias. Isa akong bayarang manunugis ng mga aswang. Patawarin mo ko kung inilihim ko sa iyo ang tungkol sa bagay na ito. Ngunit maging si Arde, hindi niya alam ang tungkol dito. Nasa akin man ang mga agimat, ngunit hindi ako ang karapat-dapat na gumamit nito. Hanggang ngayon, hinihintay ko pa rin ang batang may dugong albularyo. Ibig po bang sabihin, kung wala pong batang gagamit sa medalyon, wala nang pag-asang mahanap pa si tatay? Dahil wala na pong pipigil kay Mang Bernie? Hindi nakasagot sina Ate Linda at Lolo Beloy sa tanong ko. Tila nawalan kami ng pag-asa ng mga oras na yon. Maya-maya pa ay kumatok sa pinto si Mang Pedro at sinabi nitong kailangan na nilang umalis kasama si Ate Linda. Nangako ang dalaga na babalik siya para tulungan kami dahil gusto rin itong mahanap ang nawawala niyang kapatid. Na ganun din ang sitwasyon kay tatay. Kinabukasan, humarap kami kay Mang Bernie na para bang walang nangyari. Inutusan niya kaming bumili ng karne ng kalabaw at gulay sa palengke. Pagdating namin doon, masamang balita ang bumungad sa amin. Pinatay raw si Mang Daniel ng aswang at halos hindi ito makilala. Ubos daw ang dugo nito at nagkalat ang lamang loob sa sahig ng palengke. Pasintabi po sa mga kumakain ngayon. Ngunit ito po talaga ang nadatnan naming itsura ng katawan ni Mang Daniel. Diyos ko! Mas brutal ang pagkamatay niya! Tama po kayo, Lolo Beloy. Nakakaawa naman po si Mang Daniel. Paano na po to? Saan na po tayo bibili ng karne ng kalabaw? Bahala na kung saan. Magtatanong-tanong na lang tayo rito kung saan tayo pwede bumili ng karne ng kalabaw. Sa pagtatanong-tanong nga namin ay itinuro kami sa isang bahagi ng palengke. Ngunit biglang nagkagulo dahil nakawala raw ang kalabaw na kakatayin sana. Dito ko napansin ang mga tao na pinagtutulungang pigilan ang kalabaw. Lahat ng lumapit dito ay sinasaktan at sinusuwag nito. Nang makita ko ng kalabaw, bigla itong tumigil sa pagwawala at umatungal ng malakas. Mabilis itong tumakbo papalapit sa akin. Akala ko ay sasaktan niya ako, kaya naitulak ko si Lolo Beloy papalayo sa akin. Ako naman, hindi ako umalis sa kinatatayuan ko. Sa halip, itinaas ko ang mga kamay ko para pigilan siya. Gulat ako nang bigla itong huminto at tumitig sa akin ng mariin. Nagtaka ko dahil ang kulay ng kanyang mga mata ay kulay berde. Kagaya rin yun sa mga mata noon ni tatay. May bahagi sa puso ko ang nasasaktan na hindi ko maipaliwanag. Kahit nanginginig ang buong katawan ko dahil sa takot. Nang hindi kumikilos ang kalabaw, lumapit sa akin si Lolo Beloy. Diyos ko! Paano nangyari ito? Biglang kumalma ang kalabaw nang itaas mo ang kamay mo. Hindi ko rin po alam, Lolo kung paano po nangyari to. Pero bakit parang naawa po ako sa kalabaw? Parang may gusto po siyang sabihin sa akin. Tsaka ang mga mata po niya parang hindi normal. Saka mo na lang isipin yan. Ang mahalaga, makaalis tayo rito. Pinagtataka ng mga tao rito ang ginawa mo. Tara na, umalis na tayo. Nang akmang aalis na kami sa lugar na yon, sumunod ang kalabaw. Sinubukan siyang pigilan ng mga taong nagmamay-ari sa kanya. Subalit nagwala ulit ito. Kaya sa huli, hinayaan muna ng may-ari na sumama sa amin ng kalabaw. At kapag kalmado na raw ito, ay saka ko raw ito ibalik sa kanya. Paano ko naman gagawin yon kung iba ang nararamdaman ko sa kalabaw? Para bang ayaw niyang
magpakatay at humihingi siya ng tulong sa akin. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, nakarating kami sa mansyon at ibinalita namin kagad kay Mang Bernie ang nangyari kay Mang Daniel. Galit na galit ito at bahagya pang nagulat. Ngayon pa talaga minala si Daniel. Kung kailan kailangan ko ng karne ng kalabaw. Malapit na ang kaarawan ko. Saka pa naman siya namatay. Walang hiyang aswang na yun Magbabayad siya. Lahat na lang ng mga taong tumutulong sa akin sa paghahanda sa kaarawan ko, pinapatay niya. Sino kaya ang gagawa nito sa mga tauhan ko? Umaastang walang alam si Mang Bernie para maniwala kaming inosente ito. Tungkol naman sa nangyari kay Mang Daniel, sigurado kung pakana niya yon o di kaya naman kagagawan ng aswang na may galit sa kanya. Maya-maya pa ay pumasok si Mang Bernie sa loob ng ipinagbabawal nitong silid. Kami naman ni Lolo Beloy ay nagtungo sa kwarto namin upang pag-usapan ang tungkol sa mga nangyari kanina. Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako makapaniwalang nagawa mong pakalmahin ang kalabaw na yun, Elias. Bakit po? Ano po bang ibig niyong sabihin, Lolo Beloy? Pambihira kasi ang ganong kakayahan at ang nakakagawa lang nun ay ang taong nagtataglay ng dugo ng isang albularyo. Pero imposible namang mangyari yun dahil wala ka naman dugong albularyo. Isa lang po ang naiisip kong paraan para malaman natin kung may dugo nga po akong albularyo, Lolo Beloy. Kailangan ko pong isuot sa leeg ko ang medalyong Marindagit Kalabaw. Hindi po ba't sinabi niyong magliliwanag ito kapag naisuot ito ng batang may dugong albularyo? Oo, ganun nga. Pero kapag walang lumitaw na liwanag, ibig sabihin, hindi ikaw ang batang itinakda. Hindi rin ako sigurado kung ano mangyayari sa'yo sa oras na gamitin mo ito. Nakahanda po ako sa anumang mangyayari. Ang mahalaga po, sinubukan po natin. Inilabas ni Lolo Beloy ang agimat at sandata upang magkaroon ng kasagutan ang lahat ng mga tanong sa isip namin. Isinuot ko sa leeg ko ang medalyong Marindagit Kalabaw. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata namin nang lumitaw ang malakas na liwanag mula sa palawit ng kwintas. Ang hawakan naman ng itak ay bigla ring kumislap na para bang konektado ang mga ito sa isa't isa. Bigla kong naramdaman ang malakas na enerhiyang gumapang sa katawan ko. Sa lakas ng epekto nito, bumagsak ako sa sahig habang nagkikikisay ang aking katawan. Palatandaan daw yun ng pagsanib ng enerhiya ng medalyon sa buong sistema ko. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang sandali, naglaho ang sakit na nararamdaman ko. Lolo, ano pong ibig sabihin po na nangyari sa akin kanina? Tapos, luminaw din po ang paningin ko, maging ang pandinig ko. Ibig sabihin, Apo, may dugo kang albularyo. Pero paano nangyari yun? Hindi kaya sa side ng nanay mo? Kung wala naman po kayong laing albularyo, nangangahulugan pong nagmana po ako sa side ng nanay ko. Kung ganun, isa pong albularyo ang nanay ko. Diyos ko, talagang mapagbiro ang tadhana. Hindi ko sukat akalain na ikaw na pala ang batang matagal ko nang hinihintay para magmana sa medalyong Marindagit Kalabaw at itak. Sa pamamagitan mo, mahanap na natin ang tatay mo. Opo, Lolo. Salamat din po sa kalabaw na yun dahil sa kanya, may natuklasan po akong isang malagang bahagi sa pagkatao ko. Dahil sa labis na tuwa, lumabas kami ng mansyon upang puntahan ang kinaroroonan ng kalabaw para sana magpasalamat. Subalit natigilan ako sa nadatnan ko. Hindi kalabaw ang nakikita kong nakatali sa puno, kundi isang babaeng nangihina at umiiyak. Kinabahan ako. Bakit ganun ang paningin ko? At upang makasigurong hindi ako nagkakamali sa nakikita ko, tinanong ko si Lolo Beloy. Lolo Beloy, ano pong tingin niyo sa nilalang puno nakatali sa puno? Kalabaw po ba o tao? Abay, kalabaw ang nakikita kong nakatali sa puno. Teka, bakit mo ba naitanong?
Dahil tao po ang nakikita ko, Lolo Beloy. Isang babaeng umiiyak. Diyos ko, ibig sabihin ng kalabaw na yan ay isang tao. Opo, Lolo. Nakapagligtas po tayo ng buhay ng isang tao. Ginamitan po tayo ng itim na orasyon ng mga amulit upang linlangin ang paningin natin. At nang magtaglay po ako ng medalyong Marindagit Kalabaw, nakikita ko na po ang totoo nilang itsura. Nang maintindihan ni Lolo Beloy ang ibig kong sabihin, ay bumakas ang pag-aalala sa mukha nito. Muli niyang sinulyapan ang kalabaw at sinabi nitong hayop pa rin ang tingin niya rito. Maya-maya pa ay bigla naming narinig ang boses ni Ate Linda mula sa aming likuran. Ayon sa dalaga, nakarating na sa kanya ang balita tungkol sa ginawa kong pagpapakalma sa kalabaw. Anong ginagawa niyo rito? Bakit tinitignan niyo ang kalabaw na yan? Ate Linda, nagkakamali kayo, hindi po kalabaw yan, kundi isang tao at babae po siya. Ano? Anong ibig mong sabihin? Dahil taglay ko na po ang medalyong Marindagit Kalabaw, nakikita ko na po ang mga nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. At ang kalabaw pong yan, ang patunay na nililin lang tayo ng sarili niyong paningin. Sinasabi mo bang biktima siya ng sumpa ng mga amulit? Opo, ganun na nga po. At nadiskubre ko pong ang karne ng kalabaw na nabibili niyo sa palengke ay hindi totoong karne ng hayop, kundi karne ng tao. Halos masuka si Ate Linda sa mga narinig niya mula sa akin. Ipinaliwanag ko rin sa kanya ang pagiging dugong albularyo ko mula sa side ng nanay ko. Kung kaya nasa akin na ngayon ang medalyong Marindagit Kalabaw. Sa pagpapatuloy naman ng kwento ko sa kanya, halos maiyak siya sa sobrang tuwa dahil meron akong nailigtas na buhay ng tao mula sa tiyak na kamatayan. Gusto niyo po bang ilarawan ko sa inyo ang itsura ng babae sa katauhan po ng kalabaw na yan? Sige, Elias. Gusto kong makilala ang babaeng nakikita mo sa anyo ng kalabaw. Pagkatapos kong mailarawan kay Ate Linda ang itsura ng babae, bigla itong napahagulgol ng iyak. Nalaman ko na ito na pala ang kapatid ni Ate Linda na matagal na niyang hinahanap. Hindi ako makapaniwalang naging biktima ito ng isang mang-aamulit. At hindi malabong mangyari na baka ganun din ang sinapit ng aking ama. Nang lapitan ni Ate Linda ang kalabaw, umatungal ito ng malakas. Ngunit ang dating nito sa akin ay iyak. Nagsalita ang kalabaw na tanging ako lang ang nakakaintindi at nakakarinig. Sinabi nito na siya raw si Monica at kapatid nga niya si Ate Linda. Ate Linda, umiiyak po siya. At sinabi po niyang masaya po siyang nagkita na kayo. Mas lalong napahagulgol ng iyak si Ate Linda dahil sa sinapit ng kanyang kapatid na si Monica. Ang sunod na sinabi ng kalabaw, ang lubha kong ikinagulat dahil nakiusap ito sa akin na hanapin ko raw ang kanyang asawa na si Arde. Malinaw na ang babaeng kausap ko ngayon ay siyang tunay kong ina at tiya ko pala si Ate Linda. Nang ako naman ang umiyak, nagulat sina Lolo Beloy at Ate Linda. Aba, bakit Elias? Anong sinabi ng kalabaw sa iyo at umiiyak ka na ngayon? No. Monica po ba ang pangalan ng nanay ko? Oh, aba teka sandali lang. Paano mo nalaman ang tungkol sa pangalan ng nanay mo? Dahil nasa harapan ko na po si Nanay Monica. Siya po ang kalabaw na yan. At sinasabi po niyang nasa panganib po si tatay. At iligtas ko raw po ang asawa niya. Maging si Ate Linda ay nagulat din sa sinabi ko. Si nanay naman ay napahagulgol na din ng iyak nang malaman niyang anak niya ako. Lumapit ito sa akin at mahigpit ko siyang niyakap. Nang makabawi kami sa pagkabigla, dito ko na siya tinanong kung paano siya naging kalabaw at sino ang may gawa nun sa kanya. Sinabi ni nanay na si Mang Bernie raw ang may gawa nun sa kanya. Totoong sumama siya sa lalaki, hindi para sa relasyon, kundi pinangakuan daw siya nito ng magandang trabaho. Pero
may ipinainom daw dito. At pagkagising niya, hindi na siya nakapagsasalita at iba na ang itsura niya. Nakita niya raw si tatay na pumasok sa loob ng mansyon ni Mang Bernie. At kahit kailan daw, hindi pa raw niya ito nakikitang lumabas doon. Ikinuwento ko naman kay Lolo Beloy ang mga sinabi ni nanay. Kung ganun, may posibilidad pang buhay pa ang anak ko at nakakulong lang sa loob ng mansyon. Ibig sabihin, hindi pa po huli ang lahat. Kailangan niyo na pong mahanap si Kuya Arde. Ako naman po ang bahala kay Ate Monica. Dadalhin ko po muna siya sa isang ligtas na lugar. Sige, ikaw nang bahala sa kanya, Linda. Mag-iingat kayo. 2 araw ang kailangan naming palipasin bago sumapit ang kaarawan ni Mang Bernie. Habang naghihintay kami ng tamang pagkakataon, nagsanay kami ni Lolo Beloy sa paggamit ng sandata at agimat. Pinakabisa rin niya sa akin ang orasyong tatalo sa itim na karunungan ng mang-aamulit. Hanggang sa dumating na nga ang gabi ng kaarawan ni Mang Bernie. Sinamantala namin ang pagkakataong abala pa ang mga ito sa paghahanda. Nang makapasok kami sa loob ng silid ni Mang Bernie, tumambad sa paningin namin ang maraming kawayan na ginagamit nito sa pambabarang at pagpapataw ng sumpa sa kanyang mga biktima. Lolo, dito po sa gawig to. Dito ko po nararamdaman ang mabigat na presensya ng isang aswang. Tsaka may naririnig po akong angil mula sa likod ng malaking portrait na ito ng mag-asawang Arguelles. Tara, lapitan natin na po. Habang pinagmamasdan ko sa malapitan ang larawan ng mag-asawa, ay mas lalong tumindi ang nararamdaman kong init mula sa suot kong medalyon, pati na sa hawak ko na itak. Hindi nakatiis si Lolo Beloy at hinawakan niya ang larawan. Nagulat kami nang biglang bumukas yun at tumambad sa paningin namin ang isa pang pinto. Kinabahan ako nang matuklasan kong may sikretong silid sa likod ng portrait. Lo, may naririnig po akong ingay mula sa likod ng pinto. Pamilyar po sa akin dahil minsan ko na po narinig ang pag-angil na yon. Dala ng kuryosidad, pinasok namin ito at muling sumara ang larawang nagtatakip sa pintong yon. Tumambad sa paningin namin ang sementadong hagdanan pababa sa ilalim ng silid. Dito namin natuklasan ang isang basement o underground na kasing lawak ng mansyon. Diyos ko, mapaging langit. Anong klaseng lugar ito? Ang baho, amoy nabubulok na laman ng tao. Bawat takbang namin ay may sumisinding sulok kaya nakikita namin ang itsura ng paligid. 1 oras kaming naglakad, papasok at hindi nagtagal. Tumambad sa paningin namin ang maraming kulungan na gawa sa bakal. Sa loob ng mga ito, ang iba't ibang uri ng hayop na tila ginamitan din ng itim na orasyon upang linlangin ang paningin ng mga tao. Hindi nga ako nagkamali. Mga tao nga sila na humihingi ng tulong sa akin. Lo, wala po rito si tatay. Maghanap pa tayo. Sa banda roon. Pero nagkakagulo na po sila, Lolo Beloy. Baka marinig po sila ni Mang Bernie at masira pa po ang plano natin. Kaya nga bilisan na natin. Tara na. Lapitan na natin ang isa pang kulungan. Tumambad sa aming paningin ang isa pang kulungang walang laman. Ngunit bukas ang kabilang pintuan nito na tila lagusan palabas ng basement. Tinahak namin ang daan palabas at bumungad sa amin ang malawak na kakahuyan sa likod mismo ng mansyon. Maya-maya pa, bigla naming narinig ang boses ni Tia Linda. Kasabay ng malakas na pag-angil ng nilalang. Tumakbo kami para lapitan ang pinagmumulan ng ingay. Elias, tulungan mo kami! Bigla kaming inatake ng halimaw na to! Nagulat talaga kami ni Lolo Beloy dahil hindi namin inaasahang madadatnan namin ang eksenang yon. Kung saan, tumambad sa paningin namin ang halimaw na mukhang paniki at maraming sungay sa ulo. Mapupula ang kanyang mga mata at may kakayahan din siyang magpahaba ng dila. Ito mismo ang ginagamit niya upang atakihin ang dalawa. Hoy, ikaw!
Ako ang harapin mo! Hindi ang dalawang taong walang kalaban-laban sa'yo! Elias, mag-iingat ka sa kanya! Mapanganib siya! Dahil hindi ito tumitigil sa pag-atake kay Tia Linda, mabilis akong tumakbo papalapit sa kanila upang tagain ang dila ng aswang. Ngunit agad din itong nakaiwas at mabilis na nawala sa paningin ko. Mag-iingat ka, Elias! Masyado siyang mabilis kumilos! Sa muli nitong paglitaw, si Nanay naman ang pinuntirya nito. Mabuti na lang at tinamaan ko siya ng sipa sa dibdib. Napaatras ito nang makita ang hawak kong itak. Wag na wag mong sasaktan ng nanay ko! Demonyo ka! Sinasabi mo bang nanay mo ang kalabaw na yan? Nagpapatawa ka ba? Hindi ako nagpapatawa dahil totoo ang sinasabi ko! Kaya kung talaga matapang ka, ako ang harapin mo. Tayong dalawa ang magtuos! Nagulat ako sa biglang paglitaw niya sa harapan ko at tinamaan niya ako ng suntok sa tiyan ko. Pasadsad akong bumagsak sa lupa habang namimilipit ako sa labis na sakit. Elias, tumayo ka po! Lumaban ka! Alamin mo kung sino siya! Hindi po gumagana sa kanya ang matalas kong paningin, Lo. Aswang pa rin ang nakikita ko sa pagkatao niya. Ang lakas naman ng loob mong kalabanin ako. Hindi mo ba alam na ako ang pinakamalakas na mandirigma sa lahat ng mga nilalang dito? Ilang kagaya mo ng pinaslang ko at sa kasamang palad, matutulad ka rin sa kanila. Hindi mangyayari yon dahil lalabanan kita. Alam ko kung saan ka nagtatago at kilala ko kung sino ang amo mo. Hindi ka malakas dahil kumikilos ka lang nang naaayon sa utos ng amo mo. Ibig sabihin, mahina ka. Hindi totoo yan! Hindi ako mahina! Ipapakita ko sa'yo kung gaano ako kalakas! Halos yumanig ang buong paligid sa yabag ng aswang na papalapit sa akin. Humaba ang dila nito at pumulupot yon sa bewang ko. Nagpumiglas ako, ngunit tila nanghihina ako sa laway na dumidikit sa balat ko. Nakita mo na! Ang hina mo kumpara sa akin. Kaya pipigain ko katawan mo. Gamit ang dilang ito! Layuan mo ang apo ko! Gamit ang kahoy na dinampot nito sa lupa ay pinagpapapalo ng matanda ang dila ng aswang. Dahilan upang matanggal ang pagkakapulupot ng dila nito sa bewang ko. Nang bumagsak ako sa lupa, mabilis akong sumugod dito para sana itarak ang itak sa tiyan nito. Ngunit biglang umatungal ang kalabaw na si Nanay. Mabilis itong tumakbo at humarang sa gitna namin ng aswang. Umiling-iling ito habang umiiyak na nakatingin sa akin. Nay, bakit? Ano pong ibig niyo sabihin? Umalis ka sa gitna, kalabaw! Papatayin ko ng hayop na yan! Huwag mo siyang harangan! Ano nangyayari sa'yo, Ate Monica? Umalis ka dyan! Hayaan mo ang anak mong patayin ng aswang na yan! Nababaliw ka na, Linda! Tinatawag mong Ate Monica ang kalabaw na to at sinabi mong anak niya ang batang yan! Nasisiraan na kayo ng ulo kagaya ng ibang albularyong pinatay ko! Wala akong panahon magpaliwanag sa'yo, halimaw ka! Isa lang ang alam ko. Kampong ka ng kadiliman na dapat nang mamatay! Sige na, Elias! Tapusin mo na siya! Hindi ko magawang lapitan ang aswang dahil nga nakaharang pa rin si Nanay. Itinaas nito ang kanyang unahang mga paa para kunin ang atensyon ko. Sinabi nito na wag ko raw sasaktan ang ama ko na si Arde. Ha? Hindi. Hindi totoo yan. Hindi po aswang ang ama ko. Kung siya nga ang tatay ko, bakit hindi niya po ako nakikilala? Elias! Anong sinasabi ni Monica sa'yo? Ama ko raw po ang halimaw na to. Siya raw po ang tatay ko si Arde. Anong sabi mo, anak kita?
Nakakausap mo ang kalabaw at tinatawag mo nanay ang hayop na yan. Kung ako ang iyong ama, ibig sabihin, pumatol ako sa isang kalabaw? Mas sira pala ang ulo mo kesa kay Linda. Hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo. Hindi rin ako naniniwalang ikaw ang ama ko. Kaya papatayin kita. Kahit na ano pa ang mangyari. Hindi na ako napigilan ni nanay nang atakihin ko ng tagaang aswang. Ngunit mabilis nitong naiwasan ang bawat pag-atake ko. Hanggang sa sinipa nito ang kamay ko. Kaya nabitiwan ko ang itak. Maya-maya pa, biglang lumitaw ang malakas na liwanag mula sa suot kong medalyong marindagit kalabaw. Biglang bumilis ang kilos ko at nasasabayan ko na ang galaw ng kalaban. Dito ko na siya nahawakan sa mga paa at buong lakas ko siyang ibinalibag sa lupa ng paulit-ulit. Hindi siya nakaganti at bigla siyang nanghina. Saka ko lang dinampot ang itak sa lupa para sana itarak sa katawan nito. Kaya lang, bumangon ito at lumuhod sa lupa habang dakot nito ang kanyang ulo. Aray! Ang sakit ng ulo ko! Parang hinahalukay ang utak ko! Ang sakit! Hindi ko na kaya! Ang sakit! Lolo Beloy! Ano po nangyayari sa kanya? Si nanay ang sumagot sa tanong ko at sinabi nitong epekto raw yun ng ritual na isinagawa ni Mang Bernie para gawing aswang ang ama ko at gamitin sa pagtugis sa mga taong kumakalaban dito. Sa oras daw na sumapit ang hating gabing kaarawan ni Mang Bernie, tuluyan ng magiging aswang ang lahat ng mga taong sumailalim sa sumpa nito. At habang nag-uusap nga kami ni nanay, walang tigil din sa pagdaing ang aswang na si tatay. Maya-maya pa, lumapit sa akin si Tia Linda at sinabi ko sa kanya ang mga sinabi ni nanay. Kung gano'n, kailangan natin pigilan si Mang Bernie para hindi maging ganap na aswang si Kuya Arde. Ganun na nga po, Tia Linda. Pero tingnan niyo po, nakatitig sa akin ng aswang na si tatay. Yes, anak. Ikaw ba yan? Tay, nakikilala niyo na po ako? Kayo po ba talaga yan? Oo. Pero anong ginagawa niyo rito? Hindi ba't sinabi ko sa inyo na huwag niyo akong hahanapin? Lumapit si Lolo Beloy sa amin habang umiiyak ito. Hindi rin ito makapaniwalang naging aswang ang ama ko. Arde, anak! Salamat sa Diyos at buhay ka! Tay, umalis po kayo rito. Lumayo kayo kay Leo. Baka matulad kayo sa akin. Magiging aswang din po kayo. Sandali, anak. Sino ba Leo ang tinutukoy mo? Tay, si Mang Bernie. Siya po si Leo. Niloko niyo po ako. Hindi ko alam na may binabalak siya masama sa akin. Ang sabi niya bibigyan niya raw ako ng marangyang buhay. Ngunit hindi pala kayamanan ang ibibigay niya sa akin, kundi isang sumpa na magpapahirap sa akin habang buhay. Huli ko na pong napagtanto na siya rin ang lalaking kasama ni Monica noon na inakala kong kabit niya. Tay, hindi kayo dapat nandito. Iuwi niyo na po ang anak ko, nakikiusap ako sa inyo. Nawawala ako sa sarili ko kapag tumatanggap na ako ng utos mula kay Leo. Ngunit hindi ka namin maaaring iwan dito, anak. Kahit ipagtabuyan mo pa kami. Tay, iniligtas ko po kayo ni nanay. Ibabalik ko po kayo sa dati. Ang kalabaw po na nasa tabi niyo, umiiyak po siya. Siya po ang unang nakakilala sa inyo. Siya po si nanay. Hindi makapaniwala si tatay na ang kalabaw raw na palaging nakatingin sa kanya noon ay si nanay. Nang magyakapan silang dalawa, ay nasabi ko sa sarili ko na ito na ang simula ng laban ng aming pamilya. Ipinaalam ko rin kay tatay na ako ang may tangan sa medalyong magliligtas sa kanila ni nanay. Dahil dito, nagkaroon siya ng pag-asa na muli kaming mabubuo at magkakasama. Ito na ang tamang panahon para managot ang hayop na Bernie na yon.
Salamat sa iyo, Linda. Kapag bumalik ako sa kulungan ko, sunugin ninyo ang kulungan ng mga pukyutan. Takot sila sa usok. Tay, kami na po ang bahala sa mga gagawin. Basta't mag-iingat po kayo. Maigpit kong yinakap si tatay bago siya umalis. Tumakbo ito papalik sa basement. Alam kong nararamdaman na naman ito ang pagbabalik ng kaisipan ng isang aswang. Sumama naman sa kanya ang aking ina upang mas mabantayan daw niya ang aking ama. Dito ko na kinausap sina Tia Linda at Lolo Beloy. Lo, Tia Linda, ano pong gagawin natin? Maililigtas po kaya natin ang mga magulang ko? Huwag kang mag-alala. Ang mahalaga, alam na nating buhay si Kuya Arte. At magkasama na sila ni Ate Monica. Pero natatakot po ako. Baka mapahamak po silang dalawa. Hindi, Apo. Ngayon tayo kailangan ng mga magulang mo. Kaya mas kailangan nating maging matatag. Ako nang bahala sa bahay ng mga pukyutan. Elias, ako naman ang bahalang humarap kay Bernie habang isinasagawa mo ang ritual sa loob ng silid. Gawin mo lang ang itinuro ko sa'yo. Tatang Beloy, ano po bang uri ng aswang si Kuya Arde? Kakaiba po kasi ang bilis at lakas niya. Sa tingin ko, siya ay isang aswang na kubura. Ano po? Aswang na kubura? Ano po bang kakayahan ng aswang na kubura? Ang mga kubura ay mga sinaunang aswang na siyang nagpakalat sa lahi ng mga tiktik sa kasalukuyang panahon. Mabalasik ang mga kubura dahil sa kanilang mga bakulaw at malapaniking katawan. Kaya nilang magpalit ng anyo kahit hindi gumagamit ng langis sa kanilang katawan. Maliliksi ang kanilang mga galaw at kaya nilang wasakin ng proteksyon ng kanilang katunggali. Ibig pong sabihin, kaya po nilang tapatan ang kapangyarihan ng suot kong medalyong Marindagit Kalabaw? Tama ka po. Ito ang dahilan kung bakit hindi pinapakawalan ng mga amulet ang ama mo. Dahil kakaiba siya sa lahat ng mga nilalang. Ibig sabihin lang nito na kahit mambabarang ang nagpapakilo sa mga aswang, huwag natin siyang malitin. Dahil pwede niya tayong patayin kahit nakatayo lang ito at hawak ang kanyang maiwagang kawayan. Ganun na nga, Linda. Kaya kumilos na tayo. Ililigtas natin ang ibang mga biyag na aswang upang hindi sila magamit sa pag-aasik ng lagim ni Bernie. Hihingi po ako ng tulong sa mga kasama kong albularyo. Si Tio Pedro naman po, alam niya na ang gagawin sa mga sangkap na ibinigay ko sa kanya. Mabuti kung ganun. Hindi ako makapaniwalang nakapagsagawa na kagad ng plano ang dalawa bago pa sumapit ang kaarawan ni Mang Bernie. Wala itong kaalam-alam na napalitan na ang karning ihahain sa mga bisita at nilagyan pa ng pangontra upang hindi talaban ang mga ito ng sumpang ipapataw ng isang mang-aamulit. Yun ang plano ni Mang Bernie, ang gawing aswang ang mga bisita niya. Pagkatapos naming magplano, bumalik kami sa mansyon at kagaya ng inaasahan, masaya ang lahat ng mga bisita ni Mang Bernie. Agad akong pumasok sa silid nito para naman isagawa ang ritual na magtatanggal sa sumpang nakakapit sa kawayan. Ngayon nandito na ako sa silid na to. Kailangan ko nang gawin ang plano. Napansin ko na kulang ng isa ang mga kawayang nakadisplay doon, ngunit ipinagpatuloy ko ang pag-usal ng orasyon. Wala akong tigil sa pagbulong ng orasyon at hindi nagtagal. Lumitaw ang kulay itim na usok mula sa mga kawayang naroroon at pumasok yon sa hawakan ng itako na nagbigay sa akin ng karagdagang lakas. Saktong pagtapos ko sa pagsasagawa ng ritual, narinig ko ang galit na boses ni Mang Bernie. Sino ang sumunog sa kulungan ng pukyutan? Puntahan niyo at patayin ang taon sumunog sa mga kulungan ko! Saktong paglabas ko sa silid, nagsulubong ang paningin namin ni Mang Bernie. Dala nito ang isang kawayan na ginagamit nito sa pambabarang. Anong ginagawa mo sa silid ko? Teka,
Bakit parang kakaibang enerhiyang nararamdaman ko mula sa hawak mo, ha? Bistado na kitang hayop ka! Sinira ko na mga ginagamit mo sa pambabarang sa mga taong nakakulong sa basement! Paanong? Teka, anong ibig mo sabihin? Pinalaya ko na mga taong binarang mo. Hindi na sila magiging sunod-sunuran sa'yo. Narinig kita nung gabing yon, kaya nalaman ko na isa kang mambabarang. Iniipon mo mga taong may mataas na ambisyon sa buhay upang linlangin at sa kasamaang palad. Kasama ron ang mga magulang ko. Hayop ka! Kaya hindi kita mapapatawad! Pero hindi mo napalaya lahat. Dahil hawak ko pa ang isa. Itinaas nito ang kawayang hawak nito at nagsagawa ng ritual sa harap ko. Kinontra ko yun gamit ang kakayahan ko. Ngunit biglang bumukas ang pinto sa silid at lumitaw si tatay habang nagwawala at umaangil ng malakas. Sige, patayin mo siya. Durugin mo ang katawan niya. Tay! Ano? Siya ba ang ama mo? Aba, wala akong kaalam-alam na may nakapasok na palang kalaban sa pamamahay ko. Alam mo bang kasama sana kay ni Tatang Beloy sa mga taong mapapasailalim sa kapangyarihan ko? Ngunit naunahan mo ko. Palayain mo ang ama ko at tayong dalawa maglaban! Hindi tayong dalawa maglalaban, Gonggong. Kundi kayong mag-ama. Sige na. Mahal kong alagad. Patayin mo ang batang yan. Ubusin mo ang dugo niya para sa akin. Agad akong inatake ni tatay nang walang pagdadalawang isip. Hindi nga niya ako nakikilala. Sa aming dalawa, ako ang mas nahirapan dahil hindi ko siya magawang saktan. Maya-maya pa ay dumating si Lolo Beloy at silang dalawa ni Mang Bernie ang naglaban. Ako naman, panay lang ang iwas sa bawat pag-atake ni tatay. Tay! Ako to, si Elias! Anak niyo po ako! Labanan niyo po ang may itim na maikang bumabalot sa inyong katawan, Tay! Isipin niyo po na may Diyos! Huwag po kayong papatalo sa kasamaan! Wala akong anak. At si Bernie ang aking Panginoon. Tay, gumising po kayo! Ako po ang anak niyo kay Monica! May pamilya ka pong naghihintay sa inyo, Tay! Gumising po kayo! Elias, kahit na anong mangyari, wag na wag mo siya susugatan ng itak mo. Dahil kapag nangyari yun, mamamatay siya. Heto ang kawayan. Gamitin mo na ang ritual. Gumulong ang kawayan papunta sa akin. Habang sina Mang Bernie at Lolo Beloy naman ay patuloy sa paglalaban. Hanggang sa tuluyang matalo ng matanda ang mang-aamulit at nagawa nitong ipainom ang katas ng bawang. Umusok at nagkikikisay ang katawan ni Mang Bernie hanggang sa manghina ito at hindi na makagalaw. Hindi rin ito makapagsalita dahil dito hindi na niya mauutusan si tatay. Nang dadamputin ko na sana ang kawayan, sumugod sa akin si tatay. Sinalubong ko siya ng suntok na tumama sa kanyang tiyan at bumalandra ito sa dingding. Nang muli kong sulyapan si Mang Bernie, dumating si Tia Linda at sinabuyan niya ito ng langis sa katawan. Nang makahanap naman ako ng pagkakataon, itinara ko ang itak sa katawan ni Mang Bernie. Nang huhugutin ko na sana ang itak, hindi ko na malayang pasugod si tatay sa akin. Tinamaan niya ako ng suntok sa likod ko. Pasadsad akong bumagsak sa lupa at sa isang kisap mata, nasa harapan ko na siya. Tatang Beloy, ako na po ang bahala sa hayop na to! Lapitan niyo po si Elias! Baka mapatay siya ni Kuya Arde! Saktong sasaksakin ako ng kuko ni tatay nang humarang bigla si Lolo Beloy at lumuhod dito sa harap ng kanyang anak. Umiiyak ang matanda habang nakikiusap na gumising na si tatay at pilit alalahanin kung sino kami sa buhay niya. Anong ginagawa niyo? Bakit hindi kayo lumalaban? Tay, hindi po kami lalaban sa'yo.
Pamilya po tayo. At mahal na mahal ka namin. Arde anak, patawarin mo ko. Dahil sa kahirapan natin, naghangad ka ng maginhawang buhay. Ayaw mo ng kangkong na ulam. Ayaw mo ng kamote. Sige, hindi na yun ang ulam mo. Basta't bumalik ka lang sa amin, anak ko. Tila nakatulong ang mga sinabi ni Lolo Beloy upang matigilan si tatay at may bahagi sa alaala nito ang bumalik. Saka ko naman sinimulan ang pagsasagawa ng ritual at pagsambit sa orasyon. Napaluhod ang ama ko habang dakot nito ang kanyang ulo dahil sa labis na sakit. Bakit ka nito? Ang sakit! Ang sakit ng ulo ko! Tay, patawarin niyo po ako. Pero kailangan ko po itong gawin. Unti-unting naglaho ang kulay itim na usok sa kawayang nasa sahig habang si tatay ay pilit na lumalaban. Hindi niyo ako malilinlang! Pinatay niyo ang Panginoon ko! Nang aatake ulit ito sa amin, sabay naming niyakap ni Lolo Beloy ang katawan ng tatay ko. Kahit nagpupumiglas pa ito, ay hindi kami bumitaw sa kanya. Arde anak! Bumalik ka na sa amin, parang awa mo na! Kailangan ka ng anak mo! Hindi namin kailangan ng kayamanan! Ang mahalaga ay kasama ka namin! Tay, buo na po ang pamilya natin. Kailangan ka po namin ni nanay. Bumalik ka na po, tay! Mula sa silid na imbakan ng mga kawayan, lumabas ang aking nanay na si Monica. Sa pagkakataong yun, ay nasa anyong tao na ito at hindi na sa isang kalabaw. Kasama niya ang mga taong nakulong sa ilalim ng basement, maging ang mag-asawang Arguelles naroon din. Nagulat na lang kami nang biglang hinalikan ni nanay si tatay sa labi nito. Sabay yakap nito sa batok ng ama ko. Bumalik sa pagiging anyong tao si tatay at hindi siya makapaniwalang tuluyan siyang nakalaya sa sumpa ni Mang Bernie. Dito ko napatunayan na ang pagmamahal ay mabisang lunas sa sakit na dulot ng kadiliman. Tay? Monica? Elias? Kayo nga ba nasa harapan ko? Hindi ba ako nananaginip? Tay, hindi po ay nananaginip. Kami po talaga to. Mahigpit na yakap ang naging tugon ni tatay sa mga sinabi ko. Halos bumaha ng luha dahil sa labis na tuwa. Nagyakap din ang mag-asawang matagal na pinaghiwalay sa mahabang panahon. Dahil sa paghahangad ng marangyang buhay, muntik masira ang pamilya namin. Hindi naman masamang mangarap, basta't hindi sobra. Ang mahalaga, pairalin ang pagmamahal at pananampalataya sa dakilang lumikha. Patawarin niyo ako sa naging kasalanan ko sa inyo. Masyado akong naging makasarili. At palaging sarili ko lang ang iniisip ko. Dahil sa paghangad ko ng kayamanan, napahamak ako. At muntik ko pa kayong masaktan dahil sa kasamaan ko. Patawarin niyo ako. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyaring masama sa inyong lahat. Lumapit sa amin si Tia Linda at masaya itong nakilala ang ama ko bilang bayaw niya. Habang itinuro niya ang naghihingalong si Mang Bernie. Ngunit ang mag-asawang Arguelles ang humatol sa buhay nito. Pagkatapos daw nila itong palakihin ng maayos ay naging masama pa ito sa kanila. Wala daw kapatawaran ang ginawa nitong pagpapahirap sa kanilang mag-asawa. Kaya hinayaan namin silang patayin si Mang Bernie. Pinagtulungan siyang durugin ng mga taong nabiktima niya. Sa paglabas naman namin ng mansyon, sinalubong kami ng mga taong sumunog sa kulungan ng pukyutan. Lahat sila ay nagpasalamat sa amin, maging ang mag-asawang Arguelles.
Sa bahay na muna namin kayo tumuloy habang ginagamot ko ang mga sugat nyo. Maraming salamat sa iyo, Linda. Pati na rin sa iyo, Pedro. Wala pong ano man yon. Ang mahalaga, nailigtas na po natin ang mga mahal natin sa buhay. Maging aral na lang sana to sa atin na mali talaga ang maghangad ng sobra. Mali rin ang magtiwala sa taong hindi lubusang kakilala. Napagtanto kong malaki pala talaga ang pagkukulang ko sa anak ko. Tay, matagal ko na po kayong pinatawad. Anak, gusto ko lang malaman mo. Hindi totoong malas ka sa buhay ko, ha? Ang totoo, ikaw ang pinakamahalagang nangyari sa buhay namin ng nanay mo. Ipinagmamalaki kita, anak, dahil marami kang nailigtas na buhay. Tay, marami pong salamat dahil isinugal niyo po ang buhay niyo para sa pag-aaral ng anak ko noon. Patawarin niyo rin po ako, Tay, sa lahat ng nagawa ko. Ibig sabihin, alam mong manunugis ako ng aswang? Opo, at sobra ko pong pinagpapasalamat sa Diyos na kayo po naging ama ko. Basta, huwag niyo na po akong papaulamin ng kangkong, ha? Baka po kasi makalimot na naman ulit ako eh. Tatay naman eh. Biro lang, anak. Masaya lang ako dahil kasama na natin ulit ang nanay mo. Sus, ang drama mo naman, bayaw. Ang totoo niyan, halik lang ni ate nagpabalik sa katinuan mo. O di ba? Oo na. Siya nga pala. Salamat din sa iyo, Hipag, ha. Basta, kapag umulam ka sa bahay ng kangkong, huwag ka rin magrereklamo, ha. Napuno ng tawanan at lambingan ang lakad naming yun papunta sa bahay ni Tia Linda. Marami akong natutunan sa naging karanasan namin noon ni na tatay at nanay. Hindi ko akalain na ito pa pala ang magbubuklod sa aking pamilya. Hindi na kami bumalik sa Legazpi at dito na kami sa Capiz na nirahan ng tahimik. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na hindi lahat ng mga taong nakatira dito ay aswang. Sa halip, lahat po sila ay mabubuting mamamayan na may pagmamahal sa kanilang kapwa. Magmula naman ng mamatay si Mang Bernie, ay wala ng aswang ang gumagambala sa baryong yun. Bumalik din sa katahimikan ng lugar at magpahanggang sa ngayon, iniingatan ko pa rin ang agimat at sandata ko. Lo, ano pong iniisip nyo? Itong nakalista sa mga bibili natin. Ang sabi ng mag-asawang Arguelles, magkakaroon daw ng handaan sa mansyon. Parang ninervous ako, apo. Baka may aswang na naman. Lo, hindi nyo po ba alam? O baka inilihim sa inyo ni nanay at tatay? Lihim? Abay, ano ba yun? Kasal po din ni nanay at tatay sa ikalawang araw. Nako, hindi niyo po ba talaga alam? Aba, hindi ko alam. Dahil wala naman silang nasasabi sa akin. Panigurado po na balak po nila kayong sorpresahin. Ganito na lang. Kapag nagsabi po sila, magkunwari po kayong walang alam, ha? Magkunwari po kayong nagulat. Ibig mo sabihin, ikakasal na ulit ang anak ko. At sagot ng mag-asawang Arguelles ang kasal nila. Opo, ganun na nga po. Pambihira naman, oo. Tayo pa talaga ang ginawang utusan ng mga iyon. Ama ko ng lalaking ikakasal. Tama ba naman ito? Si Lolo talaga, oh. Kunwari pa kayo eh. Masaya naman kayo, di ba? Ayan, oh. Nanginginig ang kamay nyo. Ikaw talagang bata ka, oo. Halika nga rito at kukutusan kita. Naging masaya ang buhay namin sa liblib na baryo ng Capiz. Gusto ko rin pong ipaalam sa inyo
na tuluyang gumaling si tatay sa pagiging aswang na kubura sa tulong na rin ng albularya kong ina na si Monica. Hanggang dito na lang po ang istorya ko. Lubos na nagpapasalamat, Elias. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pakikinig sa aking mga kwento. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, mga idol.